Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito pong muli si Marlon na mula sa lahing aswang. Ito na yung pagkapatuloy ng aking kwento. Siguraduhin na napakinggan nyo na ang mga naunang parte ng seryeng ito upang hindi kayo malito. Sa nakaraang video, may 3 kalalakihang mangkukulam ang sumunod at umatake sa akin. Kaya wala akong nagawa kundi ipagtanggol yung aking sarili. Naparuhan ako ng taga ng isa sa mga mangkukulam. At mabuti na lang, dumating si Leia na inutusan yung mga uwak upang ipagtanggol ako. Subalit matapos pahira ng lana ni Leia ang aking mga sugat, lalo itong lumala at labis akong nanghina. Nasibat si Leia ng isang mangkukulam na nagkatago sa hindi kalayuan. Mabuti na lang at nailigtas kami ni Ate Maricar na sumunod sa amin. Sa kabilang banda, patuloy naman yung pakikipagdigmaan nila Tito Santiago sa grupo ng mga mangkukulam. Isang makulit na mangkukulam ang nakalaban ni Tito pero wala itong binatpat laban sa kanya. Matapos matalo ni Tito ang binatang mangkukulam na pinalamon niya ng asin, umalis na si Tito mula doon. Sa malayo, nakita niya nakipagtagisan si Carlos ng lakas sa 2 babae at lalaki na mangkukulam. Patakbong nilapitan ng lalaki na may hawak na itak si Carlos at walang tigil itong umaatake. Winawasiwas nito ang kanyang itak. Samantalang yung babae naman, umatake rin mula sa likurang bahagi ni Carlos. Bawat pagsugot at pag-atake ng lalaki, paulit-ulit naman itong dinedepensahan ni Carlos. Panay yung kanyang pag-iwas doon sa itak. Nakapagbigay siya ng suntok sa sikmura ng lalaki. Yung babae naman, sinubukan na itakin si Carlos sa ulo mula sa kanyang likuran. Ngunit bago pa man tumama yung itak sa likurang ulo nito, mabilis na yumuko na si Carlos. Sabay pinilipit yung braso ng babae gamit yung isa niyang kamay. Mahina tinulak niya yung katawan nito hanggang sa napabaksak niya ito. Napaupo naman yung babae sa lupa. Nagpakawala ito ng isang matalim na titik kay Carlos at may binubulong-bulong ito na kung anong dasal. Subalit napakulot noon naman at labis na nagtaka yung babae nung makita niyang walang anumang nangyari sa kanyang ginawa. Walang epekto yung ginawa nitong orasyon doon kay Carlos. Tinitigan lang ni Carlos yung babae na walang ekspresyon ng kanyang mukha. Nung nakaramdam si Carlos ng pagkatake mula sa kanyang likuran, mabilis siyang kumilos at umatras patagilid upang maiwasan yung pagsaksak ng itak ng lalaki na pasugod na sa kanya. Nung nakaiwas na nga si Carlos, nagbitaw siya ng isang malakas na tadyak sa puwetan ng lalaki. Gulat na gulat naman yung lalaki sa ginawa ni Carlos. Napatalsik ito padiretso pabagsak papunta sa direksyon ng babae kanina na nakaupo pa rin dun sa lupa. Nang bumagsak yung lalaki sa tabi ng kapwa niyang mangkukulang babae, nagkatinginan yung dalawa, sabay tinitigan ng masama itong si Carlos. Mula sa kinatatayuan ni Carlos, narinig niya yung dalawa na nagbubulungan. Bakit hindi siya tinatablan ng mga dasal na ginawa ko? Tanong ng babaeng mangkukulam doon sa lalaki. Hindi ko rin alam. May binanggit sa akin si Tia Ising tungkol sa binatang aswang na nakaharap nila nung nakaraang laban. Mahusay daw at marami itong alam at kakayahan sa paggamit ng iba't ibang orasyon na pangunta sa tulad natin. Kaya hindi imposible na mas maraming alam din tong lalaki na kalaban natin. Paliwanag at tura naman ng lalaki sa babaeng kasamahan nito. Pero bakit ganun? Hindi nila tayo ginagamitan o kinakalaban gamit ang anumang sandala. Kahit may mga dala naman ng mga ito. Mahabang tanong ng babae. Hindi ko rin alam kung bakit ganun sila. Pero ang importante, kailangan natin magdobling ingat dahil nararamdaman kong isa silang malakas na uri ng aswang.
Sagot at babala naman ng lalaki doon sa babae. Tumayo naman yung dalawa, patakbong inatake si Carlos. Nagpakawala ang mga ito na mabilis na paghampas ng itak. Pero lahat ng yun, mani-mani lang na naiwasan ni Carlos na tila ba nagpa-practice lang ito. Kung ano yung bilis ng dalawa, mas doble o triple pa yung kilos at bilis ni Carlos. Samantala, mula sa kalayuan, nakatayo yung isang matanda na miyembro ng mga mangkukulam. Siya yung matandang lalaki na nakalabang ko sa aming sagupaan. Sa kinatatayuan ng matanda, tahimik lang ito nag-uurasyon mula sa malayo habang patuloy na tinititigan ng masama itong si Carlos. Mula sa isang malaking puno, lumabas doon yung mga malalaking ugat ng puno na papalapit at nagtangka itong puluputan yung paa ni Carlos. Pero bago pa man yun nakalapit ng tuluyan sa paa ni Carlos, mabilis na siyang tumalon pa atras. Kasabay na kanya pag-iwas yung pagsaksak ng itak mula sa lalaki na kanina pa siya gustong patamaan ng itak. Gumapang ulit yung mga ugat at umatake ulit ito. Nagtangka ulit na hulihin at puluputan si Carlos. Sakto naman na pag-ilag ni Carlos dun sa ugat, akmang pag-atake naman ng babae mangkukulam. Siya tuloy na puluputan sa buong katawan. Mabilis na hinila yung babae ng ugat at kinaladkad yung babae sa lupa, papunta sa taas ng isang malaking puno. Hindi naman nakaimik na yung babae sa sobrang bilis at malakas na pagkakaladkad ng ugat sa kanya. Lumambitin yung katawan nito sa taas ng isang puno. Sa malayo naman, kung saan naroon yung kinaroroonan ng matanda na kumukontrol sa malaking ugat na yun, nalito ito sa nangyari. Hindi ito kagad nakakilos. Gulong-gulo ito sa kung ano yung dapat niyang gawin nung makita niya na isa sa kanyang mga kasamahan ang nakaladkad ng ugat na kinukontrol nito. Mas nabigla pa yung matanda nang humampas sa katawan nito ang isang lalaki na mula sa mga katribo ni Jeff. Nagpagulong-gulong yung dalawa sa lupa. Nawala naman ng kontrol at lakas yung mga ugat na nakapulupot sa katawan ng babae mangkukulam. Dahan-dahan na kumawala yung mga ugat mula sa katawan nito. Mabilis na dumiretso pabulusok ng babae pababa ng puno. Bago pa man tuluyan na bumagsak yung babae sa lupa, mas mabilis pa sa alas 4 na tumakbo si Carlos at walang alinlangan na sinalo yung babae. Dayan! Napasigaw naman ng malakas yung lalaki ang mangkukulam na kasamahan ng babae. Nung makita nito, tumuntik na mahulog yung babae mula sa itaas ng puno. Tamang tansya naman yung pagsalo ni Carlos kay Dayan. Habang nasa bisig niya yung babae, mahinahon niya itong binitawan at ibinaba sa lupa. Hindi naman makaimik si Dayan na mariing nakatitig lang kay Carlos. Tila hindi ito makapaniwala sa mga nangyari. Nung makawala na si Dayan mula sa bisig ni Carlos, inalalayan siya nito na makaupo ng maayos. Patakbo naman na lumapit yung lalaki na kasamahan ni Dayan na may pag-aalala sa kanyang mukha. Okay ka lang ba, Dayan? Wala bang masakit sa'yo? Pasulubong na tanong ng lalaki doon kay Dayan. Okay lang po ako, kuya. Tugon naman ni Dayan sa kuya nito. Nakatulala pa rin ito na patuloy na nakatingin doon kay Carlos. Bakit mo ako niligtas? Takang tanong ni Dayan doon kay Carlos. Tulad ng sinabi namin kanina, wala kaming balak na kalabanin kayo o kaya naman isaktan. Nagkapamagitan lang kami. Isa lang ang dahilan kung bakit kami naririto. Gusto namin magkasundo na ang bawat panig sa inyo. Tapusin na kung anumang hidwaan sa pagitan ng dalawang lahi. Marami na kasing nadadamay ng mga inosenteng tao na wala naman talagang kinalaman sa away ninyo. Mahabang paliwanag ni Carlos kay Dayan pati sa kuya nito. Kaya nakikiusap ako, kung pwede kausapin nyo na yung mga kamag-anakan ninyo, yung mga kalahi ninyo, natigilan na yung laban na ito. Nagtingin na lang naman yung dalawa na para bang may pinapahiwatig sa kanilang mga mata. Gusto man po namin gawin yun, sir. Pero hindi kami makakasiguro na makikinig sila sa amin.
Lalo na hindi namin hawak yung mga isipan nila. Alam namin meron mga tututol, lalo na tinad sa amin, na walang din ng mga kamag-anak at kalahi dahil sa mga kapwa niyong mga aswang. Mahabang salaysay ni Dayan doon kay Carlos. Pero huwag kayong mag-alala, tutulong din kami sa lahat ng makakayanan namin sa pag-aawat. Lalo tatalap namin na wala talaga kayong masamang tangka sa amin. Singit na sabi naman ng kuya ni Dayan. Ngumiti lang naman si Carlos at walang imik na tinanguan niya yung dalawa, sabay tumakbo na itong paalis papunta sa direksyon ni Tito Santiago. Don Santiago, kailangan na natin gumawa ng paraan. Mukhang hindi na talaga sila mapipigilan. Wala rin silang balak na makipag-usap sa atin. Bungod na tura naman ni Carlos doon kay Tito. May ilan na rin sa mga kasamahan natin na nasugatan dahil sa pakikipaglaban na ito. Sagot naman ni Tito kay Carlos. Pansamantalang napatahimik naman si Carlos sa isang tabi habang may pinagmamasdan nito na isang malaking puno. Nang di kalaunan, bigla itong napangisi kay Tito. Nilapitan niya yung puno na kanyang tinititigan. Mabilis nitong dinampot yung nagalakihang mga ugat ng puno. Alam ko na, itali natin sila dito at kung natali na natin silang lahat, saka natin pakiusapan. Paliwanag naman ni Carlos. Good idea, Carlos. Mukhang magagamit nga natin yan. O sige, ako na bahala na gumawa ng paraan para makalapit sila dito. Ikaw na lang yung bahalang tutali sila. Nakangiti naman na sagot ni Tito Santiago doon kay Carlos. Wala nang paligoy-ligoy na mabilis na tumuko si Tito Santiago sa dalawang lalaki na nasa mga 30s na yung edad, kasalukuyan nakikipagbuno ang mga ito doon kay Tangkagwa. Isa sa mga lalaking humawak sa dalawang braso nito ng patalikod habang nakaluhod na yung matanda. Isa naman paulit-ulit na sinusuntok ito sa muka at tinatadyakan pa si Tangkagwa. Hindi pa to nakontento. Dumampot pa ito ng karet, sabay akmang papugutan ng ulo yung matanda. Buhay ka pa palang matanda ka! Magdasal ka na sa demonyo mo para makapag-welcome party na kagad sila sa'yo! May pag-iinsulto na sigaw na lalaki na may hawak ng kali kay Tangkagwa. Pero syempre, bago pa niya ito nagawa, mabilis nang dinakma ni Tito yung leeg ng lalaki gamit yung naglalakihang kanang braso nito. Nagwawala naman sa sigaw yung lalaki na pilit na kumakawala. Akmang dadamputin ni sana nito yung karit niya na nahulog sa lupa, pero si Tito Santiago, kinaladkad na ito kaagad habang nakapalipit pa rin yung braso sa leeg ng lalaki. Pilit na kumakawala yung lalaki mula sa mga braso ni Tito, subalit hindi niya talaga ito magawa, kaya lumapit na yung isa nitong kasamahan. Susugurin sana nito ng sipa si Tito, pero walang kahirap-hirap na nahawakan siya ni Tito. Sabay kiniladkad niya na yung dalawa papunta sa kinaroroonan ni Carlos na nakaabang na rin. Nung makalapit na si Tito kay Carlos, parang papel lang niya na binato yung dalawang mongkukulam na lalaki at kinaladkad papunta sa katawan ng puno kung saan nakahanda na si Carlos. Pumampas naman yung dalawa sa puno. Mabilis na tinalian ni Carlos yung dalawang lalaki. Hindi naman kaagad nakapiglas at nakareact yung dalawa dahil sa sobrang bilis ng mga pangyayari. May ginawa rin kasi si Tito Santiago na orasyon para hindi gaano makagalaw yung dalawa. Isang orasyon nito na kinukuha yung energy mo sa katawan sa bawat galaw at pag-uurasyon mo na gagawin. Kadalasan, nanghihina yung mga tao na tatamaan nito. Tila kinakain yung bawat enerhiya na nasa katawan ng biktima. Pagkatapos itong gawin ni Tito, patakbo na itong umalis papunta sa direksyon ng isa pang lalaki na may hawak na baril. May binabaril dito na tatlo mula sa tribo ng aswang. Ang isa ay tinamaan sa hita. Yung isa naman ay tinamaan sa tagiliran ng tiyan. Yung isa naman, nadaplisan sa braso. Subalit saglit lang nila itong ininda dahil kusang gumagaling yung sugat ng mga aswang. Napakunot naman ng noo yung lalaki dahil sa kanyang labis sa pagtataka sa kanyang mga nasaksihan. Nilipitan siya ng isa niya kasamang lalaki na nasa 5'6" yung tangkad.
May malalim na hiwa ito sa may bandang kilay. Sa tingin ko, may mga orasyon na pangunta na sa balay ang mga yan, kaya hindi sila tinatablan. Bulong na lalaki na may hiwa sa kilay sa kanyang kasamahan. Wala na tayong ibang pagpipilian, kundi labanan sila ng harap-harapan. Tura naman ng isa pang lalaki na may hawak ng baril kanina. Inabot naman na lalaki na may hiwa sa kilay ang isang mahabang klase ng buntot pagi sa kasamahan nito. Samantala, mahinugutin siya na isa pang buntot pagi na nakatali sa tagiliran niya sa bewang. Tangkang papasugod na yung dalawa sa tatlong aswang na nasa harapan nila, pero bigla silang natigilan nung naramdaman ng mga ito na tila hindi sila makagalaw sa mula sa kanilang kinatatayuan. Nagitkit naman ng mga ito sa galit nung nagbaling na nakakasar ng ngiti ang tatlong kasamang aswang mula sa kanilang harapan. Nanlakihan naman yung mata ng dalawa nung makita nila na nasa gitna na nila si Tito Santiago na nakangiti sa kanila, sabay akbay sa kanilang dalawa. Masyado naman kayo mainitin. Chill lang. Isipin nyo na lang na laro ito. May hinahon na sambit ni Tito sa dalawa. Galit na walang imik yung dalawa na nakatitig lang kay Tito. Wala silang magawa nung kinaladkad din sila ni Tito Santiago papunta sa direksyon ni Carlos na nakaabang pa rin. Walang sabi-sabi, mabilis sabi na to ni Tito yung dalawa at kagad naman na tinali ni Carlos sa isa pang malaking puno yung mga mangkukulam na lalaki gamit yung ugat ng puno. Nang mapansin ni Gordon yung ginagawa ni Tito Santiago, doon niya na nagets kung ano yung plano ng dalawa. Kaya mabilis niyang hinatak ng lalaki na sakal-sakal niya sa liig at kinaladkad niya ito paakyat sa taas ng isa pang malaking puno. Mula sa taas, hinubaran niya ng t-shirt yung lalaki at gamit ito, itinaling yung dalawang kamay nito pagkatapos sinabit ito ng palambitin mula sa pwersa ng kamay ng lalaki na nakatali. Naglilikot naman at nagkisigaw yung lalaki sa ginawa ni Gordon sa kanya. Hoy! Anong ginagawa mo sa akin? Pakawalan mo ako dito, duwag! Sigaw na lalaki doon kay Gordon. Pwede ba kumalma ka nga? Huwag kang maglilikot dyan. Ikaw rin, bahala ka. Pag ikaw nahulog, sigurado ko sa taas ang kinalalagyan mo ngayon. Basag yung bungo mo dyan! Pilyo at may pangasar na tura ni Gordon sa lalaki na patuloy pa rin sa paggangawa. Gago ka! Buisit ka! Mura naman ng lalaki doon kay Gordon. Nagbigay lang naman na nakakalokong ngiti dun si Gordon sa lalaki, sabay tumalon na ito pababa ng puno. Sa isang banda naman kung saan kinakaladkad ni Tito Santiago ang tatlong lalaking papunta kay Carlos, may lalaki na may hawak na shotgun na nakatayo sa di kalayuan. Nakasentro ito sa direksyon nila Tito Santiago. Gigil yung lalaki na balak na paputokan si Tito Santiago, pero napukaw na yung atensyon ni Gordon dun sa lalaki. Kaya mas mabilis pa sa alas 4, tatumakbo ito at binangga ni Gordon yung katawan. Sabay at pareho silang natumba at nagpagulong-gulong sa lupa. Sa pagkakataon na yun, hindi naman nabitawan na lalaki yung kanyang shotgun na hawak, kaya mabilis itong bumangon mula sa kanyang kinabagsakan. Diretsong itinutok yung shotgun nito sa ulo ni Gordon na nasa tabi niya lang. Tangina mo! Mura at sigaw ng lalaki, sabay pinihit na yung gatilyo ng shotgun. Pero nalaki sa gulat yung mga mata nito nung tinapik ni Gordon yung shotgun pa itaas, kaya hindi siya naputukan nito. Pagkatapik ni Gordon ng shotgun, muling tinutukan ng lalaki si Gordon. Pero sa pagkakataon na ito, hinawakan ni Gordon ng dalawa niyang kamay yung dulo ng shotgun. Malakas niya itong pinihit pabaluktot. Mas nalaki naman yung mga mata ng lalaki na nakita niya. Hindi na ito nakailag nang mabigay na isang suntok si Gordon sa kanyang muka, sabay paghatak ni Gordon sa shotgun. Mabilis sabi na ito ni Gordon na papalayo yung shotgun, saka lumapit ito sa lalaki at meron binulong. Huwag kang magkakamali, wala kang kalaban-laban sa kagaya ko! Sambit ni Gordon sa lalaki, sabay pinunasan yung naglurugong ilong nito. Muli ko munang puputulin yung kwento. Abangan sa susunod na linggo ang kurugtong ng madugong labanan ng mga aswang at mangkukulam.
Muli, ito si Marlon na mula sa angkan ng mga aswang. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas, at yung mga taga-ibang timidyo na taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay guys, so gaya nga na napangako ko sa previous video, so yan, nagpondo na po ako. Actually, ilang oras lang po after ko may upload yung video na yun, ito na naman ako gumawa nga ng panibagong video. So kaya naman pala. Okay, so ayan. But anyway, let's discuss the story. So ito na nga yung continuation o kwento nga ni Marlon with regard nga po dun sa labanan ng mga aswang at mangkukulam. So dito, sa kwentong ito, pinakita nga yung mga kakayahan nga nila Tito Santiago, ni Carlos, tsaka ni Gordon. Ngayon, parang itong si Gordon, hindi natin masyado siya napapag-usapan or hindi natin siya narinig masyado sa kwento. More on dito kay Tito Santiago, then yun nga, nagkaroon din tayo ng chance na marinig yung kwento nga ni Carlos. So, interesado ako ano kayang meron dito sa dalawang aswang na ito, ano kaya yung backstory nila and all. So, ayan. So, nilagay ko dun sa thumbnail nila, parang ini-imagine ko yung itsura nila Carlos at saka Gordon. Siyempre, ang tingin ko sa kanila, mga gwapo, mga macho, ganyan. So, ayan. So, gwapo ba at macho? So, ano ba? Yung mga napili kong mga itsura nila supposedly. But anyway, so, ayan. Nakikita nyo naman hanggat maaari, hindi sila nananakit ng paano ko masasabihin? Sinasaktan nila, pero yung pang-depensang sakit lang, hindi yung tipong sinaksak nila, hiniwaan nila, kinalmot-kalmot nila, ganyan. So, more sinusuntok nila, ganyan. Kasi syempre, alam naman, hayaan nilang patayin sila ng mga mangkukulam, diba? Syempre, didepensahan din nila yung sarili nila. Pero not to the point na papatayin din nila yung mangkukulam, okay? So, medyo mahirap talaga yung sitwasyon nila, okay? Kasi kung ako, hindi ako makakapagpigil, kasi syempre, di ba, makakapikon din yun. Lalo na kunyari, ginagawa mo naman yung paraan, hindi ba sila nakakapansin na wala ka namang ginagawang paninakit sa kanila na kung hindi ka nila sasaktan, hindi mo naman sila gagantihan, di ba? Pero ayun, mabuti na lang itong si Dayan at saka yung kuya niya, medyo naliwanagan, na-realize nila na okay, wala naman talagang balak itong mga aswang na ito na patayin kami o gawang kami ng masama. So gusto nga nila makipag-usap, pero syempre, kasi ilagay din natin yung sitwasyon natin sa sitwasyon ng mga mangkukulam. I think galit na kasi talaga sila ng time na to. Although, syempre, okay, pareho lang naman sila may sala sa isa't isa, pero ilagay natin yung sarili natin sa sitwasyon nila na baka nga marami na silang mga kamag-anakanan o mga kaibigan, mga mahal sa buhay na namatay dahil sa aswang, and then ganun din naman itong mga aswang, galit din sila siguro sa mga mangkukulam kasi baka may marami rin namatay at napatay dahil sa kanila. Parang nakalimutan ko na actually sa sobrang dami na nangyari. Nakalimutan ko na, ano ba pinagugatan nito? Alam ko kasi pinagugatan nito talaga parang lupa. Now, hindi ko alam kung sino ba yung unang kumante na sino ba yung unang nanakit sa mga nilalang, like sino yung mga mangkukulam ba yung nauna na para bang kinamkam nila yung lupa and then may pinatay silang aswang, o yung mga aswang ba yung unang pumatay na parang okay, although ang sa pagkakaalala ko, naalala nyo pa ba? Malamang kayo rin, nakalimutan nyo na sa sobrang haba kasi ng kwentong ito. Nakakatuwa na mahaba, pero yun nga, sobrang dami na nangyari, nakalimutan ko na ano bang pinag-ugatan nitong away na to. I think kung nasa naalala ko man ako sa lupa ito Parang katulad lang tayong mga tao, yung mga normal na tao na hindi aswang, hindi mangkukulam. Pagdating sa lupa talaga o mga ari-arian ganyan, medyo nakakalimutan natin minsan kahit na magkakamag-anak tayo, magkakadugo, magkakaibigan dati, ganyan. Nakakalimot na kaagad kapag ganyan mga usapan. Siyempre, lalo na kapag mayroon isa sa inyo na mapagkamkam, na sinamantala yung isang bagay. Kunyari, niloko niya yung kapwa niya or kinukuha ng pilit yung isang lupa na supposedly dapat sa pag-aari naman ng iba, medyo nakakapang-init talaga yun ng ulo. So, doon na nagsimula ang away nitong mga angka na mga aswang at saka mangkukulam. So, very sad na ganun yung nangyari. So, ngayon, sana magandang usapan, magkasundo na lang sana. Yes, pareho naman kayong namatayan, pareho kayong nawalan.
o di yun, ay magkapatawaran na lang talaga kayo kasi anong gagawin nyo hanggang sa magkaubos na talaga ng lahi. So buti sana kung may tawag nito, nasasabi natin na meron talagang true winner. Mukhang sa mga ganito kasing laban, sa gera naman daw, di ba? Sabi nila, wala naman daw talagang totaling panalo dyan kasi, oo, sabihin natin nanalo ka, pero may namatay pa rin sa party ninyo. Like, hindi naman imposible, well, unless sobrang lakas ninyo, no, na para bang wala talagang binatbat yung kalaban nyo, na wala man lang na lagas kahit isa sa inyo. Pero, most of the time, pareho talagang may mga namatayan, nasira yung lugar ninyo, yung mga bahay ninyo, nasunog, yung mga pinagkakakitaan nyo, ganyan, mga ari-arian. So, mas maganda dyan, sana madala na lang sa kasi parang in the end, parang okay, ano pinaglalaban ba natin dalawa dito? Sa sobrang dami na nga na nangyari, kaya nga sabi ko, parang nakalimutan mo na kung ano pang pinagugatan nito, ano ba talagang pinag-aawayan natin dalawa? Okay, so minsan, dahil sa sobrang galit, yung pinag-aawayan ninyo parang wala na, kasi sira na, hindi rin mapapakinabangan. So, ano naging saysay ng lahat ng ito? But anyway, so abangan niyo po sa susunod na linggo yung pong susunod na kwento dito sa kwento nga po ni Marlon, and then I'll do my best para po since nagawa ko naman makapag-create ng 2 video sa isang araw, so syempre may sakripisyo tayo dito sa pero okay lang para naman sa Dulcines Books to. So I'll try na mag-upload pa rin po next time ng isa pa pong extra video. Hopefully, yun nga, yung kwentong iba naman, alibang kay Marlon, para meron lang tayong parang bonus video, kumbaga. Okay? At hindi naman, para siguro halo ako ng pang-engkantong kwento o kaya multo or something ganyan. Okay, still exciting. Anyway, Halloween season na, so yan, paboritong season ko na. Okay, yun naman po, I hope na nag-enjoy kayo. So, kung di pa kayo subscribe na panginihintay. Click the notification bell para updated kayo sa lahat ng happenings dito sa ating channel. At click yung thumbs up. Paki-like naman po itong video na ito, please. Mag-comment po kayo, please. At yun lang, asahan nyo po na may susunod pang video dito. Yun lamang po. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. God bless. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dolls@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.